Opo, mabait naman siya eh. Sabi naman ni Lia, huwag ka na matakot. Sabi niya, ikamag-anak mo naman yung nagdadala sa akin. Para nga po nagsisi na ako, sana hindi ko na pinasama kung ganun lang po naman ang mangyari. Maliit po kasi... 5 taon na ngayon mula nang huling makita at makausap ni Yolanda ang anak na si Lea. Pinuntahan ako sa bahay ng pinsan ko rin, ni Edna. Tapos sabi niya, Lan, kung pwede si Lia, ipasok natin sa trabaho para makatulong sa iyo. Nag-aaral ka pa yun? Ipapasok daw ng katulong sa Maynila ang 17 taon na dalagita, bagong kasalang kapatid ni Edna at kailangan ng taong bahay. Sabi niya na, Ma, pag nakasweldo na ako, pag nakasahod na ako, Ma, una ko talaga yun papadala sa iyo para mayroong kapunan. Sa susunod daw, pag nagpadala uli ako, para ipon-ipunin mo na lang dyan para gumawa tayo ng bahay kahit maliit lang. Pero walang dumating kay Yolanda kahit sulat. Pabalik-balik daw siya sa bahay ni Edna para hingin ang address at telephone number ng pinapasukan ni Lea. Hindi na nga ako binigyan. Tapos nung nalaman ko na lang yun na telegrama na patay na raw si Lia. Sino nagtelegrama sa'yo? Kaibigan daw siya ni Hilda. Sino si Hilda? Yun ang nagpasok sa trabaho kay Lea sa Maynila. Kilala mo ba si Hilda? Kapatid ni Edna po. Sino to? Kilala mo to? Namatay daw sa panganganak si Lea. Hindi naniniwala si Yolanda. Wala naman akong nakita. Paano nangyari yung mamamatay? Yung kahit sa sulat, wala naman sulat na... Naniniwala ka bang nag-asawa siya? Parang hindi po eh. Bakit? Kasi kung si Lia talaga nag-asawa at saka totoo talaga po ba nga nag-asawa siya, susulat yun. Meron daw siyang isang anak? Yun naman po ang sabi. Sabi lang po yun. Okay. Naniniwala ka ba doon? Hindi nga pa ako naniniwala eh. Hindi ko naman kasi nakita. Saan palakat na lugod si Lia? Kumada kami kanina. Naisip ni Yolanda magsumbong sa pulis pero natakot daw siya. Sa WESADEF, isang NGO sa Samar, siya lumapit at pinayuhan na magsampa ng reklamo. Pinagbantaan daw siya ng mga kapatid ni Hilda dahil dito. Malapit lang ang kubo ni Yolanda sa bahay nila Edna. Sinadya namin ito. Ibang-iba ang bersyon ng kwento ni Edna at kapatid nitong si Jeffrey. Ang kasama ni Lea umalis ng Samar. Sabi niya, Ed, ipasok mo si Lia para kami magkapera, para kami makagaya ng bahay niyo na malaki. Sabi ko, hindi pwede. Kasi ang kapatid ko, hindi nang-recruit yan. Hindi nagre-recruit? Hindi nang-recruit yan. Ang trabaho niya ay talagang ganyan. Anong Pero, trabaho niya? sa totoo ang trabaho niya, nagtrabaho diyan sa Bisaya hostess, ha? Ang kapatid niyo? Pero dito nagdadara. Ano pangalan ng kapatid niyo? Hilda Kasalhay. Yun ba yung inutang? Sinabi mo? Sabi ni Jeffrey, mula Samar, iniwan niya si Lea sa Quezon para maging yaya ng kanyang anak. Pero pagkaraan ng 1 linggo, lumayas daw ito at pumunta ng Maynila. Magulo ang kwento. Lalo akong naguluhan nang mag-usisa ako tungkol sa trabaho ni Lea. Alam niyo ba kung nagtrabaho sa beer house si Lea? Waray ada. Nagtrabaho ko siya, ma'am, pero nagtrabaho siya, ma'am, tapos nag-asawa dayon. Pero doon siya nagtrabaho sa beer Oo. house. Sino nagpasok sa kanya? Siya lang, ma'am. Saan? Sa Manila? Sanay na ito, ma'am, sa Manila. Hindi yun ang unang pagkakataon na pumunta sa Manila. Sanay na yun sa pabalik-balik ng Maynila. Hindi pa maglutoan ni Yolanda. Sabi ni Edna, ibinigay niya kay Yolanda ang address ni Lea sa Quezon at litrato nito. Pero pinunit ng ina. Kasi ang sulat doon sabi, Ma, sa Bisaya ha, ayaw ko nun niyo pag amo nga sira atid na sira tayo tudin. Kay maupay na din akong kamutangan may asawa na ak. Ayaw ko nun pag pinangaran sa miskinano sa era. Kay ako talaga lang nagharayok sa imo kay ikaw kuno irresponsable nga kag anak. Ilan
taon na una yung pangalawang mong anak? May isang anak na raw si Leia at namatay ito sa ospital sa panganganak sa pangalawa. Saan yun nabalitaan namatay siya? Tumawag daw. Sino ang Si tumawag? asawa ni Leia Kanino tumawag? sa kapatid ko. Hilda, sa Bisaya, nagpasabot nga si Leia patay na sa ospital sa panduha nga anak. Eh, yung tiyahin mo. Sa nangyari kay Leia, si Hilda ang kinasuhan ni Yolanda. Taga-recruit daw ako ng Recruit, yung nakalagay babae. sa ano, Tapos Sumpina. ma'am, ang lagay niya doon sa papel ni Hilda, doon sa Recruiter. recruiter daw sa ibang-ibang lugar, nanunguha daw sila. Nabasura ang kaso ni Yolanda. Isang kabarangay at matagal nang kakilala ng dalawa ang napagtanungan namin para malinawan ang lahat. Pag tabo na, Ulila sa ama, mabait daw na bata si Leia at kasundo ng ina. Minsan daw nalapitan ni Yolanda si Aling Virgie tungkol sa paghahanap niya kay Leia, kaya't alam niyang tuliro ito. Hindi kilala ni Aling Virgie si Hilda, pero alam niyang pabalik-balik daw ito ng Samar at Maynila. Anong ginagawa niya pag pumunta siya dito? iwan ko, yun, mga gamit, nananara, mga gamit. Sa balay ba? Wala siyang kasamang umuwi, bumabalik sa Manila? Siya? Danay may danay wala. Hindi dara ba, babae. Kilala niya? Kilala ka ni Hilda, ako hindi ko kilala. Diri taga Migara. Kamag-anak ba niya? Diri. Sangkay. Danay itong mga bata pa ba? Magkasama ko sa trabaho. Sa itong mga bata pa kayo nakikitan baga yung palito na mga 17 sa kasito. Kay maaram na kadada ambot. Alam kung ano ang trabaho. Kay waray ba tidak nag silent ang tao ba? Silent dahil sa maraming alam? Mao na. Pagdating niya, mga bigla na siya. Para daw ako. Mas naintindihan ko kung bakit parang napakahirap para kay Yolanda isara ang libro tungkol kay Leia. Pag-uwi namin sa Maynila, hinanap namin ang asawa ni Leia. Natunto namin si Jason, asawa ni Leia, sa Pangasinan, kung saan sila nagkakilala noong 2003. Nakilala ko po siya sa pinagtatrabaho niya po. Yung dating 449 po. Ano yun? Anong Beerhouse po, yung beerhouse. ano siya doon? Anong trabaho niya doon? Isa rin po doon sa mga babae po doon. Yung tinitable din po. Istambay sa beer house si Jason. Kung minsan nag-e-extra daw siyang waiter. Nagkagustuhan sila ni Leia at nagsama. Ano lang niya na hindi niya daw gusto yung trabaho na yun. Kasi ang pangako daw, pasok siya ng ibang trabaho. Hindi ganun daw. Hindi daw sinabi ni Leia kung sino ang nagpasok sa kanya sa trabaho. Pero naikwento ni Jason na bago nakarating ng Pangasinan, nagtrabaho muna sa Maynila ang asawa. Doon lang daw po, nasa bahay daw siya. Doon lang siya tapos dinala dito. Pero pag may customer naman daw po, pupuntahan lang siya daw doon. Hindi katulong, kasa yun. Kasi Wala pang isang buwan sa beer house, nagsama na sila at tumigil sa trabaho si Leia. Nakilala daw niya si Hilda nang minsang dumalaw ito sa beer house at kinausap si Leia. Kwento ba kung anong pinag-usapan nila? hindi po. Tapos ang sabi lang po, gumawa ka ng sulat, padala sa mama mo. Tapos yung picture niyo. Yan po. Anong klaseng sulat? Sulat po tungkol sa amin, dalawa ni Leia. Nagsulat si Leia para ipadala sa magulang niya. Magkakilala daw si Hilda at ang may-ari ng bar na pinasukan ni Leia. Pinuntahan raw siya nung dalawa nang mamatay si Leia para kunin ang death certificate at mga litrato nito dahil gusto makita ni Yolanda. Nagpasama na lang kami kay Jason sa puntod ni Leia para maipaalam kay Yolanda ang aming natuklasan. Pero sa sementeryo, Yung mga palatandaan namin kasi wala na po. Tsaka baka natabunan na po kasi ng lupa yun. Pag laging nag-ano ng tubig dito, pag umulan.
Yan, tabunan na siguro ng lupang hirap hanapin. May lapida daw ang puntod ni Lea pero hindi na namin makita. Huling nakita ito ni Jason kinaumagahan ng libing. Hanggang sa huli, tila sadyang ibinabaon sa limot ang lihim ng dalagitang nangarap makatulong sa magulang at magkaroon ng sariling bahay.